Pag kayo po ay nawala na dito sa mundo, paano kayo maaalala ng mga tao? Ngayon lang, itanong nyo sa inyong sarili. Kung merong taong magtatanong sa barangay tungkol sa inyo, kung merong taong magtatanong sa inyong pinagtatrabahuan tungkol sa inyo, kung merong tao na magtatanong sa eskwela tungkol sa inyo, kung sino kayo, ano kaya yung masasabi nila? How will people describe you in one word? Ang saklap naman kung maririnig mo, si ganyan, masungit yun. Si ano po ba, madamot yun. Si ganyan po ba, tsismosa po yun. Ano kaya ang masasabi ng ibang tao tungkol sa atin? Ang sarap, hindi po ba, sa pakiramdam. Kung merong isang salita na mailalarawan sa iyo, ay yung salitang mabait yan. Di po ba? Because remember, when you are kind, God will also be kind to you. Being kind has its reward. May gantimpala ang pagiging mabuti, ang pagiging mabait. Mababasa niyo po ito sa Proverbs. When you are kind, your soul is nourished by God. Pero pagkabaliktaran, tignan niyo po kung ano yung nararamdaman niyo. Paggalit ka, pagpuno ng lungkot, pagkamuhi, yung iyong puso, yung iyong damdamin, anong nangyayari sa iyong kaluluwa? Namamatay, nanghihina ka. Kung gusto mong mas lumakas ka at gusto mong dumoble pa ang iyong biyaya, subukan mo. Be kind today. Maging mabait ka. At yan din po yung narinig natin sa Ebanghelyo, hindi po ba? Si Jesus pumayag, pumunta sa bahay nitong senturyon. Kahit na siya ay isang hentil. Ang mga hentil po, hindi po mga Hudyo. Ang tingin ng mga Hudyo sa mga hentil, marumi. Ayaw po nilang lumalapit, nakikisalamuha sa kanila. Pero bakit ang ating Panginoon pumayag, pumunta, tulungan itong senturyon, itong hentil na hindi Hudyo? Dahil sabi nitong mga matatanda, kailangan mo siyang tulungan kasi tinulungan niya kami. Mahal niya ang ating bayan. Pinatayo niya ang mga sinagoga. Because He has helped people, because He was kind to people, look how the Lord was kind to Him. Pumayag, pinagbigyan dun sa kanyang hiling, pagalingin yung kanyang minamahal. Kaya nga, sa atin din, yan po yung hamon. Try your best. Start every day showing little acts of kindness. At totoo po, malaki ang balik na biyaya niyan. Ako po, paniwalang-paniwala po ako dyan that when you are kind, God will bless you more. Pag nagbibigay po ako, pag merong humihingi ng tulong, nagbibigay ako, binabalik po ng Diyos. At yung pag binalik ng Diyos, sobra-sobra pa doon sa akin binigay. Dinodoble pa po niya. Yan din po yung isang sikreto ng mga mayayaman. Tandaan niyo po. Ang mga mayayaman, lalong yumayaman, hindi lang dahil palagi sila nagtatrabaho, hindi lang dahil marunong silang dumiskarte. Pero tandaan niyo po ito. The rich become richer because they give more. Palaging nagbibigay. Kaya nga tingnan mo ang iyong buhay. Kung naghihirap ka, tanungin mo ang sarili mo. Nagbibigay ka ba? Mabait ka ba? O baka madamot ka? O nga naman po, no? Bakit kung sino yung hindi nagbibigay, siya pa yung makwenta, siya pa yung masamang ugali. Pero tingnan niyo po, yung mga mababait, hindi naman nila kinekwenta. Tapos sila pa yung ang dami-daming binibigay. Kaya nga, ano yung epekto? Binabalik ng Diyos sa kanila. Doble, sobra, umaapaw pa. Tanungin natin ang ating sarili. Paano natin gustong maalaala tayo ng mga tao? Ang kagustuhan ng Diyos para sa atin. Simple lang, maging mabait ka. At pag naging mabait ka, makakaranas ka ng milagro sa iyong buhay.